Palibasa kasi mga pahirap yun sa mga taong nasa paligid nyo. Anong sabi niyo? Ha? Ba't hindi niyo lakasan para naman marinig ko? Pahirap kayo sa kapwa! Pabigat! Pabigat ka! Hoy, tanda! Hindi porket nag-iisa ka na sa buhay, sa akin mo ibubus ang galit mo sa mundo. Anong? Totoo naman ah. Ginagawa mo lang dahilan ng pag-iisa mo para kaawakan ng lahat eh. Bakit? Malungkot ba ang mag-isa, Manong Roy? Masyado ka na bang malungkot? Kaya lumabas ka sa amoy lupa mong bahay? Para lang ireklamo yung tindahan at pag-initan ako, ha? Wala ka siguro magawa sa buhay mo, no? Aba, lintik ang bata ka. Siguro kaya ka ganyan? Gumagawa ka lang ng paraan para mapansin ka ng tao eh. Bastos ang bibig mo, Ramel. Bawiin mo sinabi mo. At kung hindi, anong gagawin mo? Irereklamo kita sa barangay. Malakas na sigaw ng matanda ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kaya doon napunta ang atensyon ko at ng aking kapatid. Napatingin kami sa may tapat ng palengke kung saan namin nakita ang dalawang lalaki na mukhang nagkakainitan na. Kausap nito ang isang binata na sa tingin namin kalilipat lamang sa lugar na yon dahil sa mga kahon na nasa tapat ng tindahan. Hindi ko nga lamang makita ang itsura ng binata dahil nakatalikod siya sa direksyon ko. Sige, magreklamo ka, tanda. Total, ikaw lang naman ang magiging katatawanan sa huli. Dahil karniyan ito at normal lang kung magiging malansa ang amoy ng paligid. Wala akong pake. Sige, palibasa hindi mo naamoy ang paligid mo. Ang baho, masangsang at nakakasuka. Karni pa bang laman ng tindahan na yan para maging ganyan ang amoy? Nakakapinsala ka na, oy! Batanda, kung napipinsala ka, mas napipinsala mo ako. Tumingin ka nga sa paligid, matandang hukluban. Ang mga katulad ko may pag-asa pa sa buhay. Samantalang ikaw, mamamatay kang ganyan. Masama ang ugali, matalas ang dila at nag-iisa. Abat, hintayin mo lang ako, bata. Paalisin kita rito sa lalong madaling panahon. Nagpapatawa ka ba? Inilakad ko pa sa munisipyo ang mga papilang tindahan ko para lang makapagtinda rito sa lugar nyo. Kaya hindi nyo ako basta-basta na lang mapapalis. Kadarating mo lang rito, bata. Naiintindihan mo bang sinasabi mo? Kadarating mo lang. Ako, matagal na ako rito nakatira. Kaya kahit inilakad mo pa ang sandamakmang mong mga papeles sa bayan, kaya pa rin kitang patalsikin dito sa lugar namin. Masyado naman kayong bilib sa sarili nyo. Mabuti pa, tignan na lang ho natin kung sino ang biglang tatalsik dito. Ganun? Nagulat kami ni Edna nang bigla na lamang pumasok si Manong Roy sa loob ng tindahan ng lalaki at pinagbabato ang lahat ng gamit nito sa labas. Marami ang nasira roon, pero hindi ito pinigilan ng may-ari. Pinanood lamang ang matanda na patuloy na manggulo sa kanyang tindahan. Hala, tulungan kaya natin yung lalaki. Kawawa naman, no? Anong tulungan ka dyan? Tumigil ka nga, ate. Nakita mo nang galit na galit si Manong Roy, oh. Mamaya niya madamay pa tayo. Aawatin lang naman natin sila. Para namang may tutulong tayo. Sa liit na katawan natin, baka tayo pa ang ibato ni Manong Roy dahil sa sobrang galit niya. Malay mo naman kahit papano may maitulong tayo para matigil sila sa pag-aaway. Hayaan na lang kasi natin sila. Tara na nga. Hindi na ako nakaangal sa kapatid ko. Dahil mabilis na niya akong hinigit pa uwi, hindi ko tuloy napigilan na ilang ulit na lingunin yung direksyon ng dalawang lalaki. Hanggang sa tuluyan kaming makapasok sa loob ng gate namin. Kinabukasan, habang naglalakad kami ng kapatid ko papunta sa trabaho ko, muli naming nadaanan ng galit na si Manong Roy sa harapan ng palengke, kung saan din namin ito nakita kahapon. Hindi katulad kahapon na puro sigaw lang ang ginagawa niya. Ngayon ay naging violente na siya at paminsan-minsan ay tinatamaan na ng sampal at batok yung binata. Tignan mo si Manong Roy. Hindi pa talaga nakontento sa gulong ginawa niya kahapon. At nandun na naman sa tindahan ng lalaki. Grabe na talaga ang ugali niya. Hinaan mo nga yung boses mo, ate. Baka mamaya niyan marinig ka ng matanda. Bakit? Totoo naman lahat ng sinasabi ko, ah.
Palibhasa kasi walang kasama sa buhay kaya galit sa lahat. Ni hindi mo nga alam kung sino talaga ang may mali sa kanilang dalawa eh. Pero yung lalaki kaagad ang kinakampihan mo. At si Manong Roy ang mali. Basta. Pakiramdam ko siya talaga may kasalanan kaya nagkakagulo. Sus, palibhasa kasi, gwapo yung lalaki kaya siya yung kinakampihan mo. Huh? Gwapo ba? Sus, nagmamaang-maangan ka pa, samantalang ang bilis mo naman pag gwapo yung pinag-uusapan. Aminin mo na. Pagbigyan mo na ako. Alam mo namang pogi lang ang kahinaan ko eh. At saka, wala namang masama kung mapugian ako. Single naman ako eh. Ewan ko sa'yo ate. Bago kami magpatuloy sa paglalakad ni Edna, napansin ko na kusa nang umalis si Manong Roy sa harap ng lalaki matapos niyang magwala. Nakaharap na rin sa pwesto ko yung lalaki, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na masilayan ang mukha ng binata ng ilang segundo. Masaya akong napangiti bago sumunod sa kapatid ko na nauna na sa paglalakad. Gwapo nga! Ha? Anong sabi mo? Anong binubulong-bulong mo dyan ate? Wala akong sinabi. Wala raw pero nakangiti. Masaya lang ako, bakit ba? Sus! Manahimik ka na nga lang, Edna. Nga pala, anong gusto mong ulam natin mamaya? Fried chicken na lang. Sige, samahan mo ako mamalengke pag uwi ha? Okay. Nakarating kami sa trabaho ko kung saan kahit papano ay tumutulong sa akin si Edna. Naiwan na kasi sa amin ang maliit na ukayan matapos mamatay si Mama sa sakit na kanser. Kaming dalawa na lamang ang nagtutulungan upang patuloy pa rin na maitaguyod ang tindahan. At sa awa naman ng Diyos, ilang taon na kami nitong nabubuhay dahil sa kinikita ng ukayan. Mabilis na lumipas sa mga oras at dumating na ang hapon. Maaga kaming nagsara ng tindahan ni Edna para pumunta sa palengke at bumili ng hapunan namin. Hindi pa man kami nakakarating sa mismong harapan ng palengke, agad kong isinipit sa likod ng tenga ko ang ilang buhok na nalaglag sa aking mukha para maging presentable ang ayos ko. Napansin ko na inilingan pa ako ni Edna, pero hindi ko na lamang siya binigyan ng pansin at agad na naglakad papunta roon sa bagong bukas na karnihan. May ngiti kaagad sa labi ko nang makita ko na yung gwapong lalaki. Kuya, may karne po? Anong klaseng tanong yan? Talagang may karne dito ate. Karnihan kaya to? Tinignan ko ng masama si Edna nang marinig ko ang bulong niya. Binulungan ko rin siya pabalik. Huwag ka nga magulo. Ay, nakakita ka lang ng gwapo. Pati boses mo nagbago ate. Masyadong pabebe. Shh! Sabi na huwag kang magulo eh. Tumahimik ka nga dyan. Buti na labang at hindi na nagsalita pa ulit si Edna. Kaya ay binalik ko na ulit sa gwapong lalaki ang atensyon ko. Agad niya akong nginitian at saka siya nagsalita. Meron, miss. Ilang kilo ba ang gusto mo? Karneng manok ho ang hinahanap namin kuya. Meron ba kayo nun? Ay, wala kaming manok eh. Pero meron kaming karne ng baboy at kalabaw rito. Bagong dating lang. Sariwa po ba yan? Bakit parang may amoy na? Biglang namilog ang mata ko dahil sa pagsabat ni Edna. Kaya agad ko siyang sinaway. Edna, ano ba? Bakit? Nagtatanong lang naman ako bilang isang customer ate ah. Tumigil ka na nga dyan. Pasensya na ho. Mapagbiro lang talaga tong kapatid ko. Ay nako, ayos lang, miss. Huwag mo lang pagalitin yung kapatid mo. Sanay rin naman kasi ako sa mga ganyang klaseng tanong. Napakagat ako sa sarili kong labi nang bigla kong tignan ng direkta sa mga mata ko ng tindero. May mapangakit pa itong ngiti habang nagsasalita. Kaya hindi ko maiwasan na biglang makaramdam ng pamumula.
Buti na lamang talaga at nagsalita na siya. Kaya umiwas na rin ako ng tingin sa kanya. Pero huwag kayong mag-alala. Sigurado ako na sariwa pa itong mga binibenta ko. Sa katunayan nga niyan galing pa sa ibang lugar tong mga karne. Kaya talaga maganda ang kalidad. Paano mo naman nasiguro? Hindi katulad ng ibang nagkakatay rito. Nakahapon pa yung tinitinda. Yung sa akin, kakakatay lang kanina. Mainit-init pa nga yung karne. Kung gusto mo, hawakan mo pa. Hahawakan na sana ni Ed ang mapulang karne na nakasabit sa aming harapan. Pero agad kong hinigit ang kamay niya papalayo roon at pinanlakihan siya ng mata. Buti na lamang at mukha namang naintindihan niya ang masama kong tingin. Kaya ibinalik ko na ulit sa gwapong lalaki ang aking atensyon. Hindi na kailangan hawakan. Pagbilan mo na lang ako ng kalahating kilo. Yung malaman na parte ba o yung buto-buto, miss? Yung malaman. Sige, sandali lang ha. Habang inaasikaso niya ang binili kong karne, hindi ko maiwasan na kausapin siya. Interesado kasi ako na makilala siya ng paunti-unti. Bagong bukas lang ba tong tindahan mo? Oo, miss. Paano mo nalaman? Mukhang hindi ka pa kasi nakakapagligpit ng mga gamit nitong tindahan mo. May nakikita pa kasi kung ilang kahon dito sa labas. Sinusubukan ko pa kasi kung maganda talaga tong pwesto na to Wala pa nga akong customer Ikaw pa lang Talaga? Buena mano pala ako. Oo, parang gano'n na nga. Tumawa pa ako ng mahina hanggang sa naglakas loob na rin akong magpakilala sa kanya. Siya nga pala. Ako nga pala si Camila. Inabot ko sa kanya ang aking kamay na ilang segundo niyang tinitigan bago yun tanggapin. Makikipagkamay lang siya tulad ng inaasahan ko. Pero nagulat na lamang ako nang bigla niyang iangat sa ere ang aking kamay papunta sa tapat ng kanyang mukha at marahan niyong dinampian ng isang halik. Ako si Romel. Masaya akong makilala ka, Camila. Ako rin. Mabilis kong binawi sa kanya ang aking kamay at agad yung itinago sa likod. Ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Kinikilig pa ako ng mga sandaling iyon. Pero nakita ko ang nandidiring mukha ng kapatid ko. Naiinis man ako pero hindi ko na lamang siya pinansin. At pilit na ibinalik na lamang ang atensyon ko kay Romel. Nagulat ba kita sa ginawa ko? Pasensya ka na. Ganun kasi ang karaniwang ginagawa sa lugar namin sa tuwing may nakikilala kaming bagong babae. Naku, wala yun. Ayos lang. Sigurado ka ba? Oo naman. Nanibago lang kasi ako ng konti. Ngayon lang kasi may gumawa nun sa akin. Ganun ba? Mabuti naman. Nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap ni Romel nang maramdaman ko ang paghigit ni Edna sa damit ko. Ate, hindi pa ba tayo uuwi? Hapon na. Magluluto ka pa ng pagkain natin. Oo nga pala. Yung karne ko nga pala, Romel. Tapos na ba? Pwede ko na bang makuha? Ay, pasensya ka na. Nawala bigla sa isip ko ito na Salamat ha. Salamat din. Balik kayo ha. Oo naman. Nang makauwi kami sa bahay, dali-dali kong ibinaba sa lamesa yung karne na binili namin. At agad daw umakyat sa kwarto para buksan ang bintana. Kahit kasi malayo sa mismong palengke, abot tanaw sa bintana ang tindahan ni Romel. Maliit man ang figura na makikita kong titignan, pero hindi yung naging hadlang sa akin. Partitigan siya habang nasa loob ng tindahan at abala sa kanyang mga ginagawa. Magluto ka na, ate. Nagugutom na ako. Sandali naman. Tama na yan. Nakita mo naman siya kanina. Hindi pa ba sapat yun? Ito na nga. Nakakainis ka naman Minsan na nga lang ako magkagusto tapos panira ka pa. Magluto ka na kasi. Mamaya ka na tumitig dyan pagkatapos natin kumain.
Oo na. Magsasaing na muna ako. Kaya hugasan mo na yung karneng baboy ron sa lababo. Karning baboy yung binili mo? Sabi mo fried chicken tayo ngayon. Eh anong magagawa ko? Wala daw manok doon sa tindahan ni Romel. Bakit ka pa kasi dun bumili? Pwede naman sa ibang tindahan eh. Nawala kasi sa isip ko. Hayaan mo, bibili na lang ulit tayo bukas sa palengke ng manok. Sinadya mo lang yata na bumili ng karning baboy kanina para makabalik bukas eh. Parang ganun na nga. Mukhang mapapadalas ang pagkain natin ng karne ah. Oh? Akala ko ba hindi ka mahilig sa ganong klase ng ulam? Dati yun, hindi na ngayon. Matapos magluto ng kanin, napansin ko si Edna na kumukuha ng pera sa bag niya at akmang lalabas na ng bahay. Kaya naman mabilis akong humarang sa mismong pintuan habang nakataas ang isang kilay. Aba, at saan ka pupunta ha? Bibili lang ako ng ulam dun sa labas. Parang hindi ko trip yung ulam natin ngayon eh. Alam mo naman na hindi rin ako mahilig sa karneng baboy. Ang arte mo talaga. Sige na, pumunta ka na. Bilisan mo ha, bumalik ka kagad. Opo. Pagbalik ni Edna ay dala niya na ang isang takal ng ginataang langka na kanyang nabili sa labas. Kaya agad na akong naghain ng aming hapunan at tahimik na kumain. Pero nang matikbang ko na yung niluto kong karne, hindi maiwasan na mamilog ang mata ko sa gulat. Wow! Bakit? Tikman mo Edna, ang sarap! Anong masarap sa adobong baboy? Malangis kaya yan? Hindi kasi tikman mo. Kakaiba yung lambot. Kalasa pati niya yung karne ng corned beef. OA ka lang ate. Tikman mo na kasi. Masarap talaga yan. Ayoko. Ikaw na lang. Hindi ko talaga gusto kumain ng karne ngayon. Ikaw rin, hindi mo matitikman to. Taka na ate. At saka, mukhang kaya mo naman ubusin yan na ikaw lang mag-isa eh. Malinamnam kasi talaga yung laman. Mukhang totoo yung sinabi ni Romel na magandang araw yung kalidad nitong karne niya. Malambot eh. Sus, paraan mo lang yata yan para doon ka ulit bumili sa susunod. At saka, baka kasi ngayon ka lang nakabili sa poging tindero. Kaya kakaiba yung lasa. Loko ka talagang bata ka. Mga ilang saglit pa ay natapos ng kumain ng kapatid ko. Samantalang ako naman ay nanatili pa rin nakaupo sa lamesa. Ang kalahating kilo ng karne na dapat ay hanggang bukas ko pakakainin, naubos kong lahat. Tinatawanan na nga ako ni Edna dahil masyado raw akong malakas kumain. Pero dahil sarap na sarap ako sa ulam, hindi ko siya pinansin at nagpatuloy na lamang sa pagsubo ng kanin. Makalipas ang ilang minuto, nakangiti na akong tumayo habang nakahawak sa aking tiyan. Pinaghugas ko na rin kaagad si Edna ng aming pinagkainan at pinagsara ng bahay. Ako naman ay pumasok na sa aking kwarto at ilang oras na tumutok sa harapan ng sako-sakong damit na ititinda namin sa ukay para bilangin. Ate, matulog ka na. Bukas mo na yan tapusin. Mauna ka na. Malapit ko na rin namang mabilang tong lahat. Sige, pahinga ka na rin agad pagkatapos niya na. Lumanguna lamang ako kay Edna. Nang matapos ayusin ang lahat ng sako, matutulog na sana ako nang bigla na naman akong makaramdam ng uhaw. Kaya bago pumunta sa direksyon ng kama, lumabas muna ako ng silid ko at nagpunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pabalik na ako sa loob ng silid nang mapansin ko ang kaunting liwanag na nagmumula sa maliit na siwang ng bintana. Kaya naman lumapit ako roon at aayusin na sana yung pagkakasara. Pero napunta ang atensyon ko sa tindahan ni Romel nang mapansin na bukas pa yun. Marahan kong sinilip ang labas at inaninag kung ano ang ginagawa niya. Ay, masyadong malayo.
Wala tuloy akong makita. Wala ka talagang makikita dyan. Ay! Ano ba? Ginulat mo ako! Bigla kong nahampas ang balikat ni Edna nang magulat ako dahil sa biglaan niyang pagsulpot sa may bandang likuran ko. Kanina pa kaya ako rito? Masyado ka lang abala sa pagtitig doon sa tindahan ni Romel kaya hindi mo ako napansin. At saka, bakit ka ba kasi nandito, ate? Iinom lang naman dapat ako ng tubig. Pero napansin ko na bukas pa pala yung karnihan ni Romel. Kaya napatingin ako. Ang sipag pala ni Romel, ano? Kahit madilim na, nasa tindahan pa rin siya at nagtatrabaho. Sus, itulog mo na nga lang yan, ate. Tinitigan ko na masama ang kapatid ko at agad na rin pumasok sa loob ng kwarto ko para matulog. Habang nakahiga, agad na pumasok sa isip ko ang eksena namin ni Romel kanina sa palengke. Ang matatamis nitong ngiti sa akin at ang kakaibang uri ng tingin na kanyang ibinabato sa tuwing magkakaroon kami ng aksidenteng pagtatama ng mga mata. Sa loob-loob ko ay kinikilig talaga ako. Kinabukasan, maaga akong gumising para maghanda ng almusal. Hindi ko nga maintindihan ang sarili ko. Pero pakiramdam ko sabik na sabik akong pumasok ng araw na yon sa ukayan. Kaya hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw. Kasama ko na si Edna papunta sa trabaho. Ate oh, si Kuya Romel. Nasaan? Yun oh. Nang papalapit na kami sa tapat ng tindahan ni Romel, nagmamadali akong inayos ang suot kong bestida bago inihanda ang matamis kong ngiti. Magandang umaga, Romel. Camila? Magandang umaga rin naman. Saan kayo pupunta? May tindahan kasi kami sa unahan nitong palengke na binabantayan namin ni Edna. Ah, kaya pala bis na bis ka? Oo. Ayoko pa man. Agad na kami nagpaalam kay Romel para pumunta sa tindahan. Mukhang naiinis na kasi sa akin si Edna dahil sa tagal ng pag-uusap namin, kaya napilitan akong umalis. Sumapit ang hapon at inabutan na kami ng kapatid ko ng paglubog ng araw sa daan habang papauwi. Hindi ko na rin nagawa pang silipin ang tindahan ni Romel dahil nasa tapat pa lang kami nito. Agad kong napansin ang kumpol ng mga tao na abala sa pagbili. Halatang marami ang nasarapan sa kanyang karne, kaya binabalik-balikan ito. Ilang oras akong nakahalumbaba sa harapan ng bintana namin dahil hinihintay ko na maubos muna yung tao bago ako tuluyang lumabas ng bahay at puntahan si Romel. Papalabas na ako noon nang sumulpot naman si Edna at nagtanong. Oh, saan ka pupunta, ate? Bibili lang ako ng karne, ha? Huwag mong sabihin na seryoso ka nang sinabi mo na mapapadalas ang pagbili mo kay Kuya Romel ng karne. Mukha ba ako nagbibiro ng sinabi ko yun? Oo! Pwes mali ka. Dahil seryoso ako. Diyan ka na muna. Babalik din ako agad. Ate! Hindi ko na pinansin pa ang pagtawag sa akin ni Edna dahil dali-dali na akong umalis. Nang makarating ako sa tapat ng tindahan ni Romel, malambing akong ngumiti sa kanya at mahinhin na ipinatong ang aking kamay sa estante na humaharang sa aming dalawa. Oh, Camila, anong ginagawa mo dito? Bibili ng karne mo. Ha? Hindi ba kabibili mo lang sa akin kahapon? Bakit? Bawal na bang bumili sa'yo ulit? Hindi naman. Oh, ilan ba yung bibilhin mo? 1 kilo na. Nabitin kasi ko sa kalahati kagabi eh. Puro laman, di ba? Oo. Siya nga pala. Mukhang hindi ka ginugulo ni Manong Roy ah. Ah, matagal na kasing wala yun dito. Umalis na. Ha? Talaga? Ang alam ko kasi wala na yung ibang pamilya na mapupuntahan. Bakit naman kaya siya umalis? Ewan ko. Bigla na lang daw kasing umalis sabi sa akin nung may-ari ng lupa. Kung sa bagay, mabuti na rin yun para hindi ka na niya ginugulo. Kaya nga eh. Oh, ito na nga pala yung karne mo. Salamat ah. Sa susunod ulit ah.
Siyempre naman. Naging madalas ang pagbili ko ng karne kay Romel. Kahit na si Edna ay nagtataka na rin dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos, karne ang ulam ko. Yun kasi ang paraan ko para makita si Romel. Nitong mga nagdaang araw kasi, mas lalong dumami ang bilang ng mga bumibili sa kanya. Kaya palagi itong abala at hindi man lang ako makausap ng matagal. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng pagkasabik na makita at makausap siya. Tumigil lamang ang pagbumuni-muni ko nang sumulpot sa tabi ko si Edna. Nabalitaan mo na, ate? Ang tungkol naman saan? Ang dami na raw nawawala rito sa lugar natin dahil sa kidnapping ah. Sino naman na may sabi? Ewan, narinig ko lang dun sa usapan ng dalawang babae na bumili ng damit sa akin kahapon. Ang balita ko nga, pati raw si Manong Roy nakuha na. Paano makukuha si Manong Roy? Umalis na raw yun dito sa lugar natin. Paano ka naman nakasiguro na umalis nga si Manong Roy at hindi nawawala? Kasi si Romel na mismo ang nagsabi sa akin. Kapitbahay niya yung matanda, hindi ba? Kaya paniguradong totoo yung sinabi niya. Imposible yun. Wala namang ibang pupuntahan si Manong Roy eh. Hindi ba't sabi mo, nag-iisa na lang siya sa buhay? Oo, pero basta. Umalis na lang daw bigla yung matanda nang wala man lang pasabi. Yun ang sabi ni Romel. Nakakapagtaka naman yun. Parang nung nakaraan lang, palagi natin silang nakikita magkaaway sa tapat ng palengke. Tapos ngayon, bigla na lang daw umalis. Nang walang paalam, hindi kaya nakuha na rin siya? Aba, malay ko. Isipin mo kasi ate, paano kung nakuha nga siya? Pero dahil wala nang kasama sa buhay, walang naghanap kay Manong Roy. Umalis nga raw. Hindi nga siya nakuha. At saka, halata namang fake news yung mga balitang nasasagap mo sa labas. Sino naman ang magkaka-interes na kunin si Manong Roy? Laging galit yun sa mundo. Huwag ka kasing masyadong magpaniwala sa chismis. Marites na yung itsura mo, oh. Ay. Naging normal naman ang lahat ng mga nangyayari sa amin paglipas ng ilang araw. Pero hindi naman nagtagal. May napansing kakaiba sa akin ang kapatid kong si Edna. Ayos ka lang ba talaga ate? Bakit parang namumutla ka yata? Nagugutom ako? Oh? Bakit hindi ka kumain? May sobra pa naman ako sinaing at ulam dun sa kusina. Ayoko nun. Ano bang gusto mo? Parang gusto ko ng karne malapit doon sa bukana ng palengke. Doon sa tindahan ni Kuya Romel? Oo, yun nga. Kakakain mo lang ng karne kaninang umaga. Karne na naman ang gusto mo? Kumain ka naman ng gulay. Naglilihi yata ako, Edna. Nakuha mo pa talagang magbiro ate. Ang payat mo na kaya. Parang biglang bumagsak ang timbang mo nitong mga nakaraang linggo. Ang nakakapagtaka, bakit ka mamamayit ng ganyan samantalang ang lakas mo laging kumain ng karne ni Kuya Romel? Baka naninibago ka lang sa mga kinakain ko. Huwag ka nga masyadong mag-alala sa akin. Mabuti pa, huwag mo na lang intindihin yung mga iniisip mo. At ibili mo na lang ako ng karne ron kay Romel para makapagluto na ako. Gutom na talaga ako eh. Sige na nga, akin na yung pera. Pagdating ni Edna, agad kong inagaw ang plastic ng karne sa kanyang kamay at mabilis na nagtungo sa kusina para ihanda yon. Nagmaluto yung karne. Agad akong naupo sa lamesa at basta lang itinaktak sa pinggan ang umuusok na kanin at ulam. Napansin ko pa nga ang kapatid ko na nakatitig sa akin mula sa pinto ng kusina bago nahihiling na lumapit at naupo sa mismong harapan ko. Nahihirapan man ako magsalita dahil puno ng pagkain ang bibig ko. Niyaya ko pa rin siyang sumabay sa akin na kumain. Pero umiling lamang siya at muling tumitig sa akin. Gustuhin ko man siyang sawayin na wag akong panoorin. Hindi ko na nagawa dahil sa matinding gutom na nararamdaman ko ng mga oras na yon.
Pakiramdam ko parang hindi ako nakakain ng ilang araw. Kahit na kumain naman kami, kani-kanina lamang. Nagmatapos akong kumain, ay bumalik na ang sigla ng katawan ko. Hay, salamat! Nakakain din ng marami-rami. Busog na ulit ako. Ang weird mo na talaga, ate. OA mo ha? Gutom lang yung tao, hindi ako weird. Sige, sinabi mo eh. Nga pala, hinahanap ka sa akin ni Kuya Romel kanina nung bumili ako. Ha? Ano namang sinabi mo? Sabi ko, bilisan niya magkilo ng karne dahil nagugutom ka na. Ano? Bakit mo naman sinabi yun sa kanya? Nakakahiya. Huwag kang mag-alala. Tumawa lang naman siya sa sinabi ko. Pinasobrahan niya nga rin yung kilo ng karne para sa'yo eh. Talaga? Oo nga, ang kulit. Ay, kinikilig ako. Sinimangutan lamang ako ni Edna at saka umalis na sa harapan ko. Hindi ko na lamang siya pinansin dahil kilig na kilig pa rin ako sa nalaman ko. Sumapit ang gabi at malalim na ang tulog ng kapatid ko. Pero nasa sala pa rin ako at nagbibilang ng mga ukay na dadalhin namin bukas sa tindahan. Maya-maya pa ay nagsisimula na ulit kung malamang sikmura ko dahil sa gutom. Dahil doon kaya naman tumayo ko at pumunta sa kusina para tignan sa kabinet ang pwedeng kainin. Pero wala naman akong matipuhan doon. Kumuha na lamang ako ng tinapay sa labesa at isinubo yon sa aking bibig. Ngunit hindi ko pa man tuluyang nalulunok yun. Agad na bumaliktad ang sikmura ko at ininuwa ang tinapay. Gusto ko yung kainin dahil sa gutom. Pero sa tuwing ipinipilit kong lunukin ang kapirasong parte ng tinapay na yon, agad ko rin yung sinusuka. Kaya naman pumasok na lamang ako sa kwarto at itinulog ang kalam ng aking tiyan. Kinabukasan, maaga akong binulabog ni Edna sa kwarto ko. Ate! Gumising ka dyan, ate! Bakit ba? Ikaw bang may gawa ng mga kalat dun sa kusina? Anong kalat? Yung mga sumabog na karne sa sahig. Anong sumabog? Teka nga, titingnan ko. Dali-dali akong bumangon sa kama at mabilis na tumakbo sa kusina para tignan ko anong tinutukoy ng kapatid ko. Namilog ang mga mata ko dahil sa dami ng kalat na nakita ko. Anong nangyari dito? Bakit mo sa akin tinatanong yan? Hindi ba't ikaw yung nahuling pumasok sa kwarto natin kagabi? Ako nga, pero hindi naman ako may gawa niyan. Kung hindi ikaw, sino? Aba malay ko, alangan naman na ako ang gumawa niyan. At saka kung ako nga talaga, bakit ko naman ikakalat yung mga karne sa sahig? Ano ko, baliw? Baka naman pusa lang ang may gawa niyan. Ewan! Basta ang alam ko, walang pusa nakakapasok dito sa bahay natin. Kaya ako ang pinagbibintangan mo? Wala naman ako sinabi na ikaw. Baka lang naman kasi alam mo kaya sa'yo ko tinatanong. Sus! Kung ganon, bakit ako agad ang tinanong mo? Ibig sabihin, ako nga ang pinagbibintangan mo? Ha? Tayo lang namang dalawang nakatira dito. Kaya syempre, kung hindi ako ang may gawa nito, sa'yo ko talaga itatanong. Eh, ang dami mong sinasabi. Maglinis ka na lang dito. Ang aga-aga pinaiinit mo ang ulo ko. Pagkatapos ng kaguluhan namin ni Edna, napansin ko ang pasimpleng pagmamatsyag niya sa akin. Ngunit binaliwala ko na lamang yun. Ang inaalala ko kasi, ang hindi pangkaraniwang gutom na madalas kong nararamdaman. Kung dati natutulog ko pa ang gutom ko, ngayon ay hindi ko na magawang makatulog dahil sa matinding pagkalham ng sikmura ko. Dumaan pa ang isang gabi, may naramdaman na naman akong kakaiba sa aking katawan. Hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Pero pakiramdam ko, nasa loob ako ng isang panaginip. At sa panaginip na yon, nasa harapan daw ako ng ref.
at may masarap na kinakain sa loob noon. Hindi ko man maigalaw ang buo kong katawan. Ramdam na ramdam at nalalasahan ko yung sarap na kinakain ko. Ate, anong ginagawa mo? Bigla akong nagising sa magandang panaginip ko. Agad akong napalingon at nakita ko na lamang ang kapatid ko sa may pinto ng kusina habang may nakatutok na flashlight sa akin. Ha? Bakit kumakain ka niyan? Nang ano? Anong ibig mong sabihin? Bakit ka kumakain ng hilaw na karne? Anong karne? Wala naman akong kinakain, Edna. Eh ano yung hawak mo? Napatingin ako sa hawak ng kamay ko. Sa bigla ko ay nabitiwan ko yun. Kasabay ng mabilis na pagtayo mula sa pagkakaupo sa sahig. Kitang-kita ko ang duguan kong mga kamay. Pati na rin ang bumagsak na hilaw na karne sa may paanan ko. Anong nangyayari sa akin? Ate, Hindi ko kinain yung karne, Edna. Hindi ko yun kinain. Sabihin mo sa akin, di ba hindi? ate kumalma ka. May sakit ba ako? Baliw na ba ako, Edna? Maniwala ka, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Akala ko nananaginip lang ako kanina. Hindi ko alam na kumakain na pala ako ng karne. Naniniwala ako sa'yo, ate. Edna, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, hindi ako to. Ate, tingnan mo ako. Tumingin ka sa mga mata ko. Edna, anong nangyayari sa akin? Bakit ko kinain yun? May mali ba sa akin? Walang mali sa'yo, ate. Siguro may sakit ka lang kaya ka nagkakaganito. Baliw na yata ako! Tuluyan akong napahiga sa sahig kung saan kagad akong dinaluhan ng kapatid ko para pakalmahin. Hindi ko na kasi kinakayang lahat ng nangyayari. Pakiramdam ko, para akong malalagutan ng hininga dahil sa sobrang pagwawala. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko ay may kung anong bagay sa loob ko na oras-oras na nagpapagutom sa akin. Sabik na sabik ako sa karne na dati ay hindi naman. Aminin ko man o hindi, natatakot na ako sa sarili ko. Makalipas ang ilang oras, tuluyan akong kumalma kaya dahan-dahan akong pinaupo ni Edna sa upuan at pinunasan ng ilang dugo na kumalat sa mukha ko. Naghari ang matinding katahimikan sa aming dalawa. Hanggang sa may pumasok na ideya sa aking utak. Matagal ko munang tinignan si Edna bago ko napagdesisyonan na sabihin sa kanya ang nasa isip ko. Yung karne! Ha? Anong karne? Yung karne ni Romel ang may gawa nito sa akin! Sigurado ako! Ate, hindi ka pwedeng basta lang magbintang. Maniwala ka sa akin, Edna! Nagsimula ang lahat ng to matapos akong kumain ng karne! Kaya pala, Anong kaya pala? napansin ko kasi na may kakaiba talaga sa'yo nitong mga nagdaang linggo. Dahil pala yun sa karne. Kailangan ko malaman kung anong nangyayari sa akin! Agad akong tumayo at mabilis na lumabas ng bahay. Alanganin man ang oras at walang sapin sa paa. Tinakbo ko ang daan papunta sa tindahan ni Romela, kung saan ko siya naabutang nakatayo sa harapan ng kanyang tindahan at para bang may hinihintay. Oh, Camila! Ang aga mo naman yata pumunta para bumili ng karne. Anong ginawa mo sa akin, Romel? Bakit ako nagkakaganito? Masarap ba yung karne, Camila? Ha? Hayop ka! Hayop! Ibalik mo ako sa dati! Imbes na sagutin ako, nagulat na lamang ako na may bigla siyang itinapon sa paanan ko. Nang yumuko ako para tignan yun, doon ko nakita na kapirasong karne pala ang ibinato niya sa akin. Gaya nung nangyari sa akin sa harapan ng ref, hindi ko nakontrol ang buo kong katawan at nagulat na lamang ako nang mapansin kong nakayuko na ako sa lupa.
at parang aso na kinakain ng karne na yon. Tuloy-tuloy na ako sa pagkain noon nang dumating si Edna na mabilis akong pinigilan. Buti na lamang at napigilan niya ako. Nang bumalik ako sa wisyo, wala na si Romel sa paligid. Kaya naman kagad kaming umuwi sa bahay kung saan ako umiyak na umiyak dahil sa mga nangyari. Ate, tahan na. Hahanap tayo ng paraan para maipagamot ka. Huwag ka nang umiyak. Wala akong sakit, Edna. Kailangan ko lang alamin kung ano bang klaseng karne ang pinakain sa akin ni Romel para mahanapan ko ng lunas ang mangyayari sa akin ngayon. Yun lang. Kung ganun, sasama ako sa'yo, ate. Hindi pwede. Baka mapahamak ka lang. Sasama ako sa'yo sa ayot sa gusto mo. Bahala na kung mapahamak din ako sa mga mangyayari. Pero hindi kita hahayaan na magkaganyan na lang habang buhay. Edna. Kaya huwag ka nang umiyak, ate. Gagawa tayo ng paraan, okay? Sige, hanap tayo ng paraan. Kinabukasan, maghapon kaming hindi nagbukas ng tindahan at nagkulong na lamang sa loob ng bahay. Pati si Ed ay hindi na rin lumabas para lamang samahan ako at bantayan. Sa bawat segundo na lumipas, tila ba nanunuyo na ang aking lalamunan dahil sa gutom. Kahit anong pilit ko rin na kumain ng ibang ulam, ayaw yung tanggapin ang aking sikmura. Para bang nasanay na ang panlasa ko sa karne. Kinailangan din akong itali ni Edna sa upuan upang maiwasan ang pabigla-bigla kong pagwawala para lamang makatakas at makakain ng hilaw na karne sa kusina. Ang balak namin na pagmamanman kay Romel ay hindi natuloy matapos lumubog ang araw. Edna! Kumuha ka pa ng panibagong tali. Bilisan mo! Ito na, ate. Higpitan mo! Bilis! Kung nahirapan kami na kontrolin ang pananabik ko na kumain ng hilaw na karne, agad kaming ng problema nang tuluyan ang sumapit ang dilim. Mas lalo kong nagwala. At kahit ako mismo na may-ari ng aking katawan, ay nahirapan din na pigilan ang sarili na tumakas mula sa pagkakatali sa upuan. Mag-uumaga na nang pareho kaming magising ng kapatid ko sa sala. Magdamag kasi niya akong binantayan. Agad na tinanggal ni Edna ang makapal na tali sa pareho kong kamay at paa. Buti na lamang at kinaya ng tali na yun ang pagwawala ko. Ate? Ayos ka lang ba? Oo, ikaw ba? Nasaktan ba kita kagabi? Hindi. Wala akong kasugat-sugat. Mabuti naman kung ganun. Ilang araw akong nanatili sa loob ng bahay at sinanay ang sarili ko na kontrolin ang matinding gutom sa karne. Hanggang sa dumating na ang gabi na hinihintay namin ni Edna. Huwag ka mag-alala, ate. Mag-iingat ako. Basta huwag na huwag kang lalabas sa pinagtataguan mo, ha? Kahit anong mangyari. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ni Romel. Baka saktan ka din niya o gawin katulad ko. Ate, huwag ka magsalita ng ganyan. Gagawa tayo ng paraan para mahanapan ka ng lunas, di ba? Kaya nga nandito tayo ngayon at mamanmanan si Kuya Romel. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Tanggalin mo na muna, ate, sa isipan mong tungkol sa problema natin. Sa ngayon, dapat maging maingat tayo. Hanggat wala pang sapat na impormasyon na nakakalap tungkol sa kung anong karne ang pinakain niya sa'yo, hindi tayo titigil sa pagmamanman. Edna? Nandito lang ako, ate. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari sa gabing to. Pero ipangako mo na tatakbo ka kapag may nangyaring hindi maganda, ha? Pero paano ka kung… Kaya ko ang sarili ko, Edna. Ikaw, sarili mo dapat tinuuna mo. Pero ate… Huwag na makulit. Sige, ate. Pangako. Binantayan namin ang oras hanggang sa sumapit ang gabi. At nakita na nga namin si Romel na nagsasara ng kanyang tindahan. Bago patayin ang ilaw, ilang ulit itong lumingon sa paligid.
bago tuluyang isinara ang pinto. May dala itong sako at mabagal ang mga hakbang na naglakad papunta sa masikip na iskinita habang sumisipol. Hindi ko napigilan na makaramdam ng kaba habang tahimik na sumusunod dito. Ang Romel na nasa aming unahan ngayon ay malayong-malayo na sa binata na nagustuhan ko noong unang araw na makita namin siya. May kakaiba na itong aura na nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa masamang paraan. Nagpatuloy si Romel sa paglalakad hanggang sa bigla na lamang tong tumigil sa harap ng maliit na palaruan kung saan namin natanaw ang isang binatilyo na nakahiga at mukhang malalim na ang tulog. Sa palagay ko ay isang pulubi ang batang yon. Ang sunod na ginawa ni Romela ay bumuhay sa nanlalamig kong dugo. Aswang! Mabilis na tinakpan ng mga kamay ko ang bibig ni Edna at saka ako bumulong. Shh! Huwag kang maingay, Edna. Baka marinig niya tayo. Pareho tayo mapapahamak nito kapag nagkataon. Kitang-kita namin ni Edna kung paano hinawakan ni Romel ang leeg ng binatilyo. At tila ba may kakaiba itong lakas. Dahil walang kahirap-hirap niya yun na iniangat sa ere na para bang manika lamang. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, napansin na lamang namin na butas na pala ang tiyan ng bata at nasa loob na ang kamay ni Romel na tila ba may kinakaparoon. Hindi na rin nakagalaw ang binatang hawak niya na kaagad na binawian ng buhay. Diyos ko! Huwag kang maingay. Umalis na tayo rito, ate. Aswang si Kuya Romel. Baka patayin niya rin tayo. Shh! Huwag kang matakot, nandito si ate. Hindi kita hahayaan na malapitan ni Romel. Hindi kita hahayaan na mapahamak. Ate, ayoko na rito. Gusto mo bang umuwi na? Pero wala kang kasama. Kaya na ni ate to. Huwag kang mag-alala sa akin. Paano kung mahuli ka niya? Walang tutulong sa'yo. Makakaligtas ako, pangako. Sa ngayon, bumalik ka na sa bahay at magsarado ka ng lahat ng pinto. Babalik ako oras na malaman ko na ang sagot sa lahat. Pero ate… Iligtas mo ang sarili mo, Edna. Parang awa mo na. Mag-ingat ka, ate. Kahit nanlalabo na ang aking mga mata dahil sa pag-iyak, pilit ko pa rin pinanonood ang pagtakbo ng aking kapatid papunta sa kabilang direksyon. Bago muling sinundan si Romel na binabagtas naman ang daan papunta sa lumang bilyaran ng aming barangay. Bit-bit ang sako kung saan nakapaloob ang katawan ng binata. Muling naghanap si Romel ng panibago niyang bibiktimahin. Umabot sa 3 katawan ang nasa loob ng sako. Pero katulad ng nangyari sa unang biktima, walang kahirap-hirap na binuhat niya yon hanggang sa makabalik sa mismong tapat ng tindahan. Nanlaki ang pareho kong mga mata. Nanlaki ang pareho kong mga mata. Nang makita ko kung paano niya yun isa-isang hinubaran at para bang hayop na kinatay sa isang mahabang metal na lamesa. Halos bumaliktad ang sikmura ko. Matapos kong mapagtanto na ang lahat pala ng kanyang mga binibentang karne ay laman ng tao. Pero ang takot na aking naramdaman ay mas lalong nadagdagan matapos kong mapanood kung paano pa simpleng kinagat ni Romel ang hinihiwa niyang karne na tila ba sarap na sarap ito. Diyos ko, aswang nga siya. Alam kong kanina ka pa nanonood, Camila. Lumabas ka na dyan. Parang huminto sa pagtibok ang aking puso matapos kong marinig ang mahinang bulong na yon ni Romel. Biglang nanghina ang tuhod ko dahil sa matinding takot at tuluyang napaupo sa aking pinagtataguan. Nang makabawi ng lakas, mabilis ang naging mga pagkilos ko. Tumakbo ko papalayo ng tindahan. Pero agad na nahawakan ni Romel ang aking buhok at marasyong hinigit papalapit sa kanya. Ah!
At saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang palabas. Romel, bitiwan mo ko! Ha? Bakit naman? Hindi ka ba nag-enjoy sa mga ginagawa ko? Baliw ka na! Hindi ba't gusto mo nitong karne ko? Ano nangyayari sa'yo ngayon? Hindi ko alam na ito palang sinasabi mong magandang kalidad ng karne na ipapakain mo sa akin. Niloko mo ko! Niloko? Baboy o tao? Karne pa rin yun. Hindi ka ba nasasarapan? Hindi ka ba nabaliw sa kakaibang lasa? Aswang ka! Aswang! Ako pa rin to, Camila, si Romel. Hindi ba't gustong gusto mo ako? Hindi ba? Ano bang pinagsasabi mo? Oh, ba't itinatanggi mo ngayon? Totoo naman ah. Gusto mo ko. Baka nga patay na patay ka na sa akin eh. Hindi ako magkakagusto sa aswang! Hindi! Alam ko. Kaya nga ginawa kitang katulad ko eh. Di ba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Sumagot ka! Ginawa kitang katulad ko. At ilang linggo na lang ang hihintayin ko bago ka tuluyang maging isang ganap na aswang na magsisilbi sa akin habang buhay. Hayop ka! Unang araw pa lang na makita kita, alam ko na kaagad na magkakagusto ka sa akin. Alam kong babalik ka sa tindahan ko para kunin ang atensyon ko. At hindi nga ako nagkamali. Dahil wala ka pa mang ginagawa, nakuha mo na kaagad ang puso't isip ko. Hindi kita makalimutan, Camila. Gustong gusto kitang akitin sa bahay niyo sa tuwing lumulubog ang araw. Gusto kitang dilaan ang bawat parte ng iyong katawan at isa-isang putulin ang lahat ng buto mo hanggang sa wala nang matira sa'yo. Binabaliw mo ako, Camila. Layuan mo ko, hayop ka! Oh, hindi ba't ito naman talaga ang gusto mong mangyari? Ang mapunta ako sa'yo? Nandito na ako, Camila. Sayong-sayo na ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako, mga kapitbahay! Ano ba? Huwag ka nga maingay. Saklolo! May aswang dito! Ayaw mo talagang tumigil, ha? Inaladkad ako ni Romel papunta sa isang madilim na kwarto sa tindahan at malakas niya akong itinulak sa sahig. Hindi ko alam kung anong kinukuha ni Romel dahil sa sobrang dilim ng paligid. Nakarinig na lamang ako ng mga kalansing ng kadena mula sa kanyang direksyon. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na bagay na dumikit sa kaliwang pa ako. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Walang makakarinig sa'yo rito. Pakawalan mo na ako, Romel! Tigilan mo na ako! Manahimik ka. Hindi ka aalis at walang aalis. Kailangan ako ng kapatid ko! Kailangan ako ni Edna! Dahil lang ba dun? Sige, kung gusto mo, gagawin ko rin siyang aswang katulad ko para tatlo na tayong maghahasik ng lagim dito sa bayan nyo. At ako ang paglilingkuran yung lahat. Wag! Bakit? Ayaw mo bang maging katulad ko? Kumpara sa ibang aswang, malakas kami, Camila. Sobrang lakas. At kahit ilang araw pa ako magbabad sa tirik ng araw, hinding-hindi ako manghihina. Isa akong daghamon. Ako ang hari ng lahat ng aswang. Wala akong pake! Wag na wag mo lalapitan ang kapatid ko! Ni dulo ng daliri niya! Wag na wag mo hahawakan kundi! Kundi ano? Sabihin mo, Camila. Ano ang kaya mong gawin sa akin, ha? Ano? Papatayin kita! Sigurado kung wala ka na mabibiktima na ibang tao! Uy, nakakatakot ka naman, Camila. Ano bang magagawa ng isang katulad mo sa akin? Umiyak? Ha? Hayop ka! Pilit ko siyang inaabot pero dahil may kadenang nakatali sa aking mga paa. Nanghina na labang ako dahil sa pagod. Pero hindi ko pa rin siya nahawakan man lang.
Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para makatakas. Nawawala na rin ako ng pag-asa. Pero pilit pa rin akong nagsisisigaw upang humingi ng tulong sa labas. Nagbabaka sakali na may biglang mapadaan doon sa tindahan at may makarinig sa akin. Lalapitan sana ako ni Romel, dala ang isang malaking hiwa ng karne. Nang mapatingin ako sa direksyon ng pinto ng tindahan at marinig ang isang pamilyar na boses. Ate Camila! Edna! Edna, huwag kang papasok! Tumakbo ka na! Ang kaninang pagod at panghihina na nararamdaman ko ay agad na napalitan ng pangamba matapos kong marinig ang nag-aalalang boses ng aking kapatid mula sa labas. Takot na takot ako sa pwedeng mangyari kay Edna na mga oras na yon. Kaya bago pa man siya tuluyang puntahan ni Romel, agad kong inabot ang binti nito at mahigpit na niyakap para pigilan siya na makapaglakad papunta sa labas. Takbo, Edna! Takbo! Bitiwan mo ko, Camila! Huwag kang papasok! Parang awa mo na! Iligtas mo ang sarili mo, Edna! Sabi ng bitiwan mo ko eh! Malakas akong sinipa ni Romel, kaya tumilapon ako sa dingding at humampas ang ulo ko sa semento. Tumutulo man ang dugo sa noo ko. Patuloy pa rin akong sumisigaw para balaan ang kapatid ko. Bago tuluyang magdilim ang aking paningin, narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Edna sa labas hanggang sa tuluyan na akong mawalan ng ulirat. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nawala ng malay. Pero nagising na lamang ako na parang may sumisipa sa katawan ko. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumungad sa aking harapan si Romel na nakatayo at may kakaibang ngiti sa labi. Bigla tuloy pumasok sa isipan ko ang huling nangyari bago ko nawalan ng malay. Mabuti naman nagising ka na. Nasaan si Edna? Sinong Edna? Ha? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ilabas mo siya! Ah, yung batang babae? Saglit lang ha? Saglit na umalis si Romel, pero agad din naman itong bumalik. Habang higit-higit ang isang malaking styrofoam papunta sa harapan ko. Ang kakaibang ngiti niya kanina ay mas lalong lumapad, na nagpadagdag sa takot na pumupuno sa buong sistema ko. Hindi pa man niya tuluyang natatanggal ang takip ng lalagyan. Napaluhod na ako sa malamig na semento. Tignan mo, Camila. Titigan mo ang mahal mong kapatid. Tuluyan niyang binuksan yung styrofoam at tumambad sa akin ang ilang putol na bahagi ng katawan ng tao na nakababad sa tubig na puno ng yelo. Ayokong maniwala na patay na ang kapatid ko. Pero may isang bagay na nakakuha ng aking atensyon mula sa halo-halong laman ng styrofoam. Kapirasong damit yun ni Edna na suot lamang niya kanina. Ayop ka, Romel! Pinatay mo ang kapatid ko! Pasensya ka na, Camila. Ayaw kasing pumayag na kapatid mo na kumain ng karne para maging isang katulad ko. Katulad natin. Kaya pinatay ko na lamang siya, ha? Ang kapatid ko! Bakit ka ba nagagalit? Hindi ka rin naman matatanggap ni Edna kapag tuluyan ka na naging daghamon. Sa huli, ikaw rin mismong papatay sa kanya. Inunahan na lang kita, Camila. Huwag na huwag mo kong ikukumpara sa sarili mong hayop ka! Kahit anong gawin mo, hindi ako magiging aswang! Magpapakamatay na lang ako kaysa maging isang kalahi mo, Romel! Magkaiba tayo! Pweh! Dinuraan ko siya na kaagad niyang ikinagalit. Ba't lintik kang babae ka? Tinutukan ako ni Romel ng kutsilyo sa leeg. Pero imbis na matakot, mapanghamon ko siyang tinitigan sa mata at hinintay na tuluyang itarak yun sa aking leeg. Sige, ituloy mo, Romel! Total pinatay mo na rin naman ang kapatid ko!
Kaya wala na akong dahilan para mabuhay pa. Hindi ako natatakot sa'yo. Talagang papatayin na kita! Nang mga sandaling yun, dahan-dahan ko nang ipinikit ang aking mga mata at tuluyang tinanggap ang aking kapalaran. Natatakot ba na? Pigil ang hininga na hinayaan kong tumulo ang lahat ng luha sa aking mga mata habang hinihintay ang susunod na gagawin ni Romel. Ilang minutong tumahimik ang buong paligid. Hanggang sa unti-unti ko nang maramdaman ang matulis na kutsilyo sa leeg ko na dahan-dahang tumutusok sa aking balat. Naramdaman ko ang mainit na likido na tumutulo sa parting yun pababa sa aking dibdib, kasabay ng isang mahapding pakiramdam. Parang awa mo na. Patayin mo na lang ako. Sayang ka. Gusto pa naman kitang gawing asawa. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari nang maramdaman ko na tuluyan na sanang isasaksak ni Romel ang kutsilyo sa aking leeg. Nagulat na lamang ako nang biglang may boses na nagsalita, dahilan ng mabilis na paglipat ni Romel sa may likuran ko at mas idiin ang pagkakatutok ng patalim sa akin. Layuan mo siya! Pumasok ang dalawang matandang lalaki sa loob ng kusina, kung saan kaagad kong nakilala ang isa sa kanila, si Manong Roy. Manong Roy? Bilib na talaga ako sa tibay mo, tanda. Buhay ka pa rin pala hanggang ngayon? Kung alam ko lang na babalik ka pa, edi sana hindi kita hinayaan na makatakas nung araw na yon. Pinatay na sana kita kagad. Kung merong mang mamamatay sa inyong dalawa, ikaw yon! Aba, nagdala ka pa talaga ng kaibigan. Sino naman to? Bitiwan mo si Camila! Anong gagawin mo, tanda? Tatakbo ka na naman, ha? Manahimik ka, Romel, kung ayaw mong masaktan! Nagbibiro ka ba? Ako? Masasaktan mo? Imposible. Nakalimutan mo na ba kung paano ka nagmakaawa nung araw na pinuntahan kita sa bahay mo? O baka naman hindi mo na nga talaga maalala dahil sa katandaan mo, ha? Manahimik ka! Mukhang nakalimutan mo na nga. Buti na lang nandito ako para ipaalala yun sa'yo. Sabi mo noon, parang awa mo na, Romel. Hayaan mo na ako mabuhay. Hindi na kita guguluhin. Basta't palayain mo na lang ako. Pero, bakit nandito ka ngayon? Isa kang halimaw! Kung hindi ako, sinong pipigil sa'yo mula sa patuloy na pagbibiktima mo sa mga walang kalaban-laban na tao? Wala! Kung inaakala mo na kaya mo kong pigilan, Wes, nagkakamali ka. Hinukay mo lang ang sarili mong libingan sa pagpunta mo rito. Panoorin mo, tanda. Panoorin mo kung paano ko patayin ang babaeng to sa harapan mo. Idiniin ni Romel ang patalim sa aking leeg. Dahilan para ako'y mapapikit dahil sa matinding kirot. Hindi ko na rin maintindihan ang sumunod na nangyari dahil nagulat na lamang ako nang marinig ang napakalakas na sigaw ni Romel. Baka sa boses niya ang matinding sakit na naging oportunidad ko para makalayo at mapatakbo papunta sa salungat na direksyon ng kwarto na kayang maabot ng kadena na nakatali sa akin. Maaring aswang ka nga. Isang daghamon na may pambihirang lakas kahit sa umaga. Pero hindi kagaya ng ibang daghamon. Mahina ka pa. Mahina? Tignan natin kung sino ang mahina. Nakita namin kung paano unti-unting nagbago ang anyo ni Romel. Ang kanyang gwapong mukha ay napalitan ng makapal at kulubot na balat. Nasira rin ang kanyang damit dahil sa biglang paglobo ng katawan nito. Ang kanyang magandang mga mata ay bigla na lamang lumiit dahil natabunan ng balat na nakalawlaw sa kanyang mukha. At lumabas ang matatalas ng ngipin nito. Kung titignan ito mula sa malayo, hindi mapapansin ang kanyang pagbabago dahil mukha lamang niya ang napalitan ng kahindik-hindik na itsura. Akala ko nung una, susugod ito papunta kay Manong Roy.
Pero laking gulat ko nang bigla niya akong lingunin at marahas na hinigit ang kadena na nakatali sa aking paa. Tulungan niyo ako! Sinabi ng bitiwan mo siya! Dahil sa ginawa niya, muli akong nakaramdam ng panibagong takot para sa aking kaligtasan. Gustuhin ko man na iligtas ang aking sarili at humanap ng pwedeng kapitan para hindi niya ako tuluyang mahila. Wala akong bagay na maabot dahil sa iksi ng kadenang nakakapit sa aking binti. Pinilit kong labanan ang paghila sa akin sa paggapang sa basang sahig. Tumagaktak ang pawis sa aking noo at nangangatal ang aking kalamnan. Patuloy akong humihingi ng tulong habang nagmamakaawa akong nakatingin kina Manong Roy. Bitiwan mo yung dalaga, Romel! Kung ayaw mong masaktan ka na naman! Tulungan ninyo ako! Nagmamakaawa ako! Iligtas niyo ako sa kamay ni Romel! Francis! Gumawa ka ng paraan! Nakita ko na mabilis na tinanggal ng matanda ang balabal sa kanyang katawan at tumambad sa amin ang napakaraming bagay na nakadikit sa katawan nito. May ilang maliit na bote at patalim din doon. Pero ang inilabas ng kasama ni Manong Roy mula sa kanyang likod ay isang mahabang itim na buntot pagi. Sa isang mabilis na galaw, narinig ko na lamang ang malakas na lagitik nito sa aming direksyon ni Romela. Bigla tuloy akong napapikit dahil sa takot, habang pilit pa rin na hinihigit ang sarili ko papalayo sa aswanga. Aray! Ang mga katulad mo ay walang lugar dito sa mundong ibabaw! Tama na! Ang mga aswang na masyadong mapagmataas at gumagawa ng masama sa mga tao ay nararapat na ibaba! Aray! Ayoko na! Hindi ka dapat naghahasik ng lagim sa mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo! Patuloy na inahampas ni Manong Francis Robel na ngayon ay napaupo na sa sahig habang isinasangga ang mga kamay nito sa kanyang ulo. Sa bawat paghampas ng matanda ng buntot pagi sa kanya, animo parang nagbabagang latig yun na lumalatay sa kanyang katawan. Umuusok at nalalapnos ang kanyang balat tuwing tatamaan, dahilan para manghina ang katawan ng binata. Habang inaatake ng matanda ang aswanga, agad naman akong nilapitan ni Manong Roy, dala ang isang palakol. Mabilis niyang naputol ang kadena sa aking paa, kaya naman kagad akong tumayo para makalayo. Ngunit naabot ni Romel ang aking paa at mahigpit yung kinapitan. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Wala kang ibang mapupuntahan kundi sa akin, Camila. Sa akin lang! Ano ba, Romel? Tumigil ka na! Kung mamamatay ako, hindi ako papayag na ako lang. Isasama kita sa hukay! Akala ko'y kakagatin niya ako. Pero nanlaki ang pareho kong mga mata nang bigla niya akong hinigit papunta sa kanyang bisig at niyakap. Naramdaman ko na lamang na may tumama sa akin. Isang sobrang init na bagay sa aking kaliwang pisngi na nagdulot ng isang napakasakit na pakiramdam. Aray! Ang sakit! Francis! Tumigil ka! Ginawa akong panangga ni Romel at tumama sa aking katawan at mukha ang 3 haplit na pinakawalan ng matanda na dapat ay para sa kanya. Pilit na inaagaw ni Manong Roy ang hawak nitong buntot pagi. Pero nagmatigas ang matanda at paulit-ulit pa rin akong hinampas. Tama na! Aray! Sinabing tumigil ka na! Ano ba, Francis? Aswang na din siya, Roy. Hindi mo ba nakikita? Umuusok sa kanya ang bawat hampas ko. Hindi tumatalab sa tao to. Hindi siya aswang. Alam kong nakita mo kung anong nakita ko. Huwag mo nang ipagtanggol ang babaeng yan. Tama siya, Manong Roy. Aswang din si Camila. Manahimik ka! Lintik ka! Narinig mo? Aswang din ang babaeng yan. Tama ang hula ko. Tama ka naman talaga, tanda. Kung gusto mo nga, pwede mo pa yang ihampas ulit kay Camila para magkaalaman na talaga kung ano ba ang totoo. Itinaas ng matanda ang hawak niyang buntot pagi.
at akmang ihahampas muli sa akin. Pero tuluyang naagaw yun ni Manong Roy at itinago sa kanyang likod. Roy, ano ba? Magsalita ka, Camila. Totoo bang sinabi niya? Katulad ka rin ba ni Romel? Manong Roy! Hindi ko natuloy ang balak kong sabihin dahil bigla akong naramdaman ng isang matulis na bagay sa aking tagiliran. Narinig ko rin ang mahinang pagbabanta sa akin ni Romel patungkol sa posible kong maging sagot. Gusto mo akong magsinungaling? Ayaw mo naman sigurong mamatay, hindi ba? Camila! Sumagot ka! Ilang saglit kaming nagkatitigan ni Manong Roy bago ako tuluyang nakapagpasya na sabihin ang totoo at dahan-dahang umiling. Bigla kong naramdaman ng isang napakalakas na puwersa sa aking tagiliran at ang mainit na kamay ni Romela na nakapasak na mismo sa loob ko. Hindi ko man tignan. Alam kong basa na rin ang damit ko dahil sa mga dugo na lumalabas sa aking katawan. Hayop ka talaga, Romel! Binitiwan ako ni Romel at buong lakas na itinulak dahilan para tumumba ko sa sahig at tuluyang mapadapa. Dahan-dahan kong kinapa ang aking tagiliran at naramdaman ko ang paglabas ng mainit na likido sa butas ng sugat ko. Aray! Camila! Kahit nahihirapang gumalaw, pinilit kong gumapang papalayo kay Romel na ngayon ay sinusugod na ni Manong Francis. Roy! Hawakan mo siya! Papatayin kitang hayop ka! Aray! Hindi ko na nagawa pang lingunin kung ano ang ginagawa nila kay Romel. Pero narinig ko ang malalakas na palahaw nito. Indikasyon ng hirap at sakit na dinaranas. Nakarinig din ako ng mga bakal at boteng nababasag sa paligid. At tumagal yun ng halos kalahating oras bago ko nakita ang dalawang matanda na lumapit sa akin. Puno ang mga ito ng dugo at kalmot sa katawan. Kailangan mo na madala sa ospital. Baka maubusan ka ng dugo. Kumapit ka lang, Camila. Dadalhin ka namin sa bayan. Ano pong nangyari kay Romel, Manong Roy? Huwag ka na mag-alala. Ligtas ka na. Binuhat ako ng dalawang matanda at agad na isinakay sa tricycle ni Manong Francis. Bago pa man umandar ang sasakyan, tuluyan na akong napapikit at nawala ng malay dahil sa dami ng dugo na nawala sa akin. Naalimpungatan na lamang ako nang makarinig ako ng mga boses at kalusko sa lugar na aking kinahihigaan. Nasaan ako, Manong Roy? Nasa ospital ka ngayon. Nawalan ka ng malay kaya dinala ka namin dito. Matagal na po ba ako nandito? Matagal-tagal na rin. Ilang araw na ho ba ang nakalipas? Mahigit 1 linggo kang walang malay. Si Edna, ang kapatid ko, nailibing na. Anong libing ang tinutukoy mo? Pinatay ho ni Romel si Edna. Tuluyang nabasag ang aking boses matapos kong sabihin ang mga salitang yon. Hindi ko pa rin kayang tanggapin ang kalunos-lunos na inabot ng aking kapatid sa kamay ng aswang na yon. Buhay ang kapatid mo, Camila. Po? Buhay si Edna. Makikipagtalo pa sana ako nang biglang bumukas ang pinto ng aking kwarto at pumasok ang aking kapatid na si Edna. May mga benda ito sa iba't ibang parte ng katawan at mukhang ilang araw nang umiiyak dahil sa pamamaga ng kanyang mga mata. Edna, buhay ka nga talaga. Ate Camila! Salamat sa Diyos, buhay ka. Akala ko pinatay ka ni Romel. Akala ko hindi na kita makikita. Nakatakas ako, ate! Naabutan namin siyang tumatakbo nung gabing papunta pa lang sana kami sa karnihan ni Romel. Puro galos ang katawan niya at umiiyak habang humingi ng tulong sa labas ang bawat bahay sa lugar niyo. Nakita niya kami at agad na nilapitan para ihingi ka ng tulong. Salamat po.
Maraming salamat po. Nalaman ko mula sa aking kapatid na tumakas si Romel at tumakbo papunta sa gubat matapos malaman ng mga kabarangay namin ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ang sabi rin ni Manong Roy, mahina na ito at posibleng mamatay na rin makalipas lang ang ilang araw dahil sa mga sugat na kanyang natamo nung gabing yun. Wala na raw itong kakayanan pa na makapinsala ng tao dahil sa ginawang pag-atake sa kanya ni Manong Francis. Kaya naman nakahinga na kami ng maluwag. Lumipas ang ilang araw at tuluyan na akong nakalabas ng ospital. Sa buong pananatili ko roon, hindi ako iniwan ng dalawang matanda. Napansin ko rin ang kakaibang tingin na ibinabato sa akin ni Manong Francis. Kaya naman hindi na ako nakapagpigil pa na magtanong nang makahanap ako ng pagkakataon habang dalawa lamang kami sa kwarto. May problema po ba sa akin? Aswang ka. Pero hindi po talaga ako aswang, Manong Francis. May kung anong pinakain lang ho sa akin si Romel dun sa mga karne. Kaya naging ganito ako. Bala kanyang gawing aswang. May pag-asa pa po ba akong gumaling? May posibilidad pa po ba na matanggal ang kung anumang pagkain na ibinigay sa akin ni Romel? Magsasagawa ko ng orasyon para sa'yo. Masakit pero epektibo. Yun lang din ang nakikita kong paraan para mailigtas ka. Gawin niyo po ang lahat. Gumaling lang ako. Makakaasa ka. Maraming salamat po, Manong Francis. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang matanda at agad niyang sinimulan ng orasyon pagkatapos naming makauwi sa bahay. Gamit ang ilang palanggana, bato at langis, itinali ako ni Manong Francis sa isang upuan at pinahiran ng langis sa noo. Kahit na anong mangyari, tiisin mo ang sakit at huwag na huwag kang gagalaw. Saka ka lang pwedeng gumalaw pag naramdaman mo na parang may kung anong gumagapang sa iyong lalamunan palabas. Naiintindihan mo? Opo. Huwag ka matatakot. Kung may mangyari man na wala sa plano, nandito na kami. Pinanood ko kung paano isa-isang binuhay ni Manong Francis ang mga kandila na nakapalibot sa akin. Habang may binubulong ng mga katagaang matanda sa sarili na hindi ko maintindihan. Tumagal yun ng mga ilang minuto hanggang sa biglang nanlaki ang aking mga mata dahil sa kakaibang pakiramdam sa loob ng tiyan ko. Tila ba may kung anong bagay na gumagalaw roon na kinalaunan na palitan ng kirot. Pakiramdam ko parang may apoy sa loob ng tiyan ko na parang sinusunog ang aking mga laman loob. Aray ko! Ang init! Anong nangyayari sa ate ko? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang ate Camila mo. Ang sakit! Tiisin mo, Camila. Kaya mo yan. Aray! Tama na po! Tiisin mo pa, Camila. Hindi pwedeng tumigil si Francis. Kailangan niya matapos ang ritual. Masakit na po! Kaya mo yan, ate. Konting tiis na lang. Sa bawat paglakas ng boses ni Manong Francis, dumadagdag din ang sakit na aking nararamdaman. Halos maiyak na rin ako sa matinding kirot. Pero pinigilan ko na igalaw ang kahit anong parte ng aking katawan dahil sa bili na rin ng matanda. Mahigpit ang kapit ko sa upuan at tumutulo na rin ang mga butil ng pawis sa aking noo. Pero hindi ko pa rin nararamdaman ang tinutukoy ni Manong Francis na gagalaw sa aking sikmura paakyat sa lalamunan. Ilang minuto na rin siguro kung nakaupo sa gitna ng mga nakaikot sa aking mga kandila. Halos mamilipit na ako sa sakit dahil sa nararamdaman ko ng mga oras na yon. Anong nararamdaman mong kakaiba, Camila? Masakit to! Sobrang sakit! Kaya mo pa ba? Kaya ko pa po! Mabuti. Dahil mas lalong sasakit pa yan paglipas ng ilang oras. Gaya ng sabi niya,
Hindi nagtagal ay sumakit ngayon. Triple sa sakit na naramdaman ko nung una. Halos mapaihina ako dahil sa kirot. Basang-basa na ako ng pawis at nagdurugo na rin ang aking labi dahil sa pagkakagat ko. Hindi ko na po kaya! Suko ka na kagad? Bakit? Gusto mo ba maging ganap na aswang? Dahil sa katagang binitiwan niya, agad akong natauhan at mabilis na umiling. Hindi ko man alam kung tatagal pa ako dahil sa matinding sakit na aking nararamdaman ng mga oras na yon. Pero hindi ako papayag na maging isang aswang na katulad ni Romel. Mas hinigpitan ko pa ang paghawak sa upuan at doon ibinuhos lahat ng kirot at hapdi na aking nadarama. Hanggang sa maramdaman ko na nga ang tinutukoy ni Manong Francis tungkol sa kakaibang bagay na gumagalaw sa aking sikmura. Ito na po! Nararamdaman mo na? Lalabas na po! Sige, pwede ka nang gumalaw. Walang pag-aalinlangan na yumuko ako sa pagitan ng aking mga hita. At doon isinuka ang lahat ng bagay na umakit sa aking lalamunan. Lumabas ang tila putik at karne. May ilan rin akong napansin ng mga insekto na kasama ng itim na mga bagay sa aking suka. Dahilan para bumaliktad ang aking sikmura at mas lalo pa akong maduwal. Ate! Pwede nyo na siyang kalagan. Saglit lang po, Manong Francis. Ano yon, Camila? Magaling na po ba ako? Oo, magaling ka na. Makalipas ang ilang buwan, ay bumalik kami sa normal naming pamumuhay. Sa tulong ni Manong Francis, tuluyan na nga akong gumaling. Matagal na ring sarado ang maliit na pwesto sa harapan ng palengke, kung saan nagbebenta noon ang aswang na si Romel. Matapos kasi ang lahat nung nangyari, kumalat sa buong bayan ang kwento. May mga naniwala at marami rin ang hindi. Pero ang peklat na naiwan sa aking pisngi, ang natitirang katibayan na totoo ang lahat ng iyon. Hanggang ngayon, sa tuwing dumaraan kami papunta sa tindahan, hindi ko pa rin maiwasang mapatingin sa lugar kung saan muntik na akong mapahamak. Bukod sa sariwa pa sa akin ang lahat, alam kong mahihirapan akong makalimutan yon. Mag-iingat kayo palagi. Lalo ka na, Camila. Opo. Salamat po ng marami, Manong Francis. Walang anuman. Siya nga pala. Isuot mo ito. Anting-anting yan na maglalayo sa'yo at sa kapatid mo mula sa mga kulam at aswang. Maraming salamat po dito. O siya, mauna na ako sa inyo. Kailangan ko nang bumalik sa aming lugar. Palagi po kayo mag-iingat, Manong. Utang ko po ang buhay namin ng kapatid ko sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Wala yun, Iha. Masaya ako na magaling ka na at ligtas kasama ni Edna. Kumaway ako sa kanya at tinanawang sinasakyan itong tricycle hanggang sa tuluyan na yung mawala sa aking paningin. Tara na, ate! Umuwi na tayo! Sige. Matapos umalis ni Manong Francis, naging malapit kami kay Manong Roy. Ang dating suplado at galit sa tao ay masayahin na at palabati na ngayon. Dahil pareho kaming walang kasama na sa buhay, naging takbuhan namin si Manong Roy na naging dahilan para mas makilala namin siya. Kunin mo na to, Camila. Kayo na ang kumain. Total, wala namang ibang kakain niya sa bahay. Nakakaya naman po. Bakit ka naman mahihiya? Pamilya na tayo. Kaya kung ano man ang sobra sa akin, ibibigay ko sa inyo magkapatid. Kaya tanggapin mo na. Talaga ho, Manong? Sa amin na to? Oo, Edna. Bakit? Ayaw mo ba? Ha? Gusto ho namin ni ate. Kung gusto mo talaga, sa'yo na. Wow! Salamat ho, Manong. Nalaman ko rin mula kay Manong Roy
na kaya pala ito biglang nawala ay dahil inalam niya ang dahilan ng kakaibang amoy ng tindahan ni Romel. Hanggang sa matuklasan nga niya na tao ang kinakatay ng binata. Sinabi nito na nahuli siya ni Romel bago pa man siya makatakbo. At katulad nung nangyari sa akin noon, tinalian din siya nito ng kadena at balak na sanang patayin. Mabuti na nga lang daw at nakatakas siya rito. Agad niyang pinuntahan ang kakilala niyang manunugis para bumalik sa barangay namin at patayin si Romel. Doon nga raw niya ako natagpuan. Paano? Mauna na ako sa inyo. Malapit ang dumilim kaya umuwi na rin kayo, ha? Opo, Manong. Edna, tara na. Aalis na po kami. Bilisan mo, Edna. Kailangan pa natin magluto ng pagkain natin mamaya. Anong ulam natin? Meron pa yata tayong gulay at isda dun sa ref. Ay, Bakit? Ano bang gusto mo? karne sana ate. Seryoso ka? Karne? Hindi. Tiningnan ko lang naman kung papayag ka ate. Puro ka talaga kalokohan. Pero seryoso ate, kakain ka pa ba ng karne pagkatapos ng nangyari? Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Ano, kakain ka pa ba ng karne? Hindi na. Hindi na. Wakas.